Evan, ano ang gagawing aksyon ng BIR oras na suspensionin o bawasan ng Pangulo ang excise tax sa langis? Ayon sa Bureau of Internal Revenue, kung tuluyang matuloy itong pansamantalang pagbabawas o pagsususpende sa excise tax sa langis, ang kanilang magiging papel ay i-monitor yung fuel movement mula production, importation at maging withdrawal nitong mga langis. Dito i-validate nila kung yung magiging tax declaration ng mga fuel manufacturers ay magre-reflect doon sa magiging presyo ng mga produktong petrolyo sa merkado. Hindi tumututol ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagbibigay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng emergency powers upang pansamantalang suspensyonin o bawasan ng excise tax sa langis. Ito ay sa gitna ng patuloy na paglobo ng oil prices, bunsod ng hindi pa rin tumitigil na tensyon sa Middle East. Yung position po ng BIR, sumusuporta po kami dun sa proposal ng Kongreso natin dun sa pagsuspende ng koleksyon ng excise tax. Ito kasi yung nakikita na solusyon sa kinakaharap nating krisis. Ayon sa BIR, pangunahing papel nila ay matiyak na tama ang tax treatment at hindi naaabuso. Upang masiguro ito, mag-i-issue sila ng mga klarong regulasyon sa timing at inventory, lalo na sa mga langis na naangkat na at bayad na ang buwis upang hindi magkaroon ng pagkalito. Ayon sa kinatawan ng BIR, makikipagtulungan sila sa Department of Energy at Department of Trade and Industry para sa mga ganitong usapin. Nilinaw rin ng tanggapan na hindi agarang mararamdaman ang posibleng tapyas sa buwis sa langis. Kasi ang mangyayari niyan, yung papasok pa lang, yung i-import pa lang, or yung lalabas pa lang ng production, yun yung magiging exempt dun sa excise tax. Yung mga dumating na may bayad, hindi agad-agad, hindi kasama dun sa magiging exempt kasi bayad na yun. They have to pass it on to consumers. Batay sa datos ng BIR sa kanilang koordinasyon sa Bureau of Customs, 200 billion pesos ang nagiging koleksyon ng bansa dito sa excise tax sa langis. 200 billion noong 2024, 200 billion nitong 2025. Ayon sa BIR, kung tuluyan na ngang magkaroon ng suspension sa langis pansamantala, ay mararamdaman ito sa government revenue. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez.